isa pang kwento ang gusto ko ibahagi sa inyo kung gaano kawalang kwentang tao yung mga Marcos na yan. Makikita naman ninyo sa mga video, di ba? Tinatabig ang mga tao, ayaw magpapahawak. Kasi akala nila, ibang klase sila, hindi sila tao. Katulad nung sabi ni Admiral, di ba? Yung binasa natin kagabi. Wala namang yan eh. Wala namang pakialam yan. Kayo mga nagpapakamatay na loyalist hanggang ngayon, hindi pa kayo natatauhan. Kasi palibasan, hindi naman kayo nila kilala eh. Ang mga dyan, kilala lang dyan, yun lang ang nakikinabang. Panahon ng loyalist hinuthutan pa kayo ng barya-barya, di ba? Ito si Alona Alegre nga pala, maalala ko. Namatay na raw yan eh, si Alona Alegre. Yan, kilala ko niyan, si Alona Alegre. Alam nyo, may isang pagkakataon sa isang press conference ni Imelda. Nandun ako eh. Presidente noon, Presidente Ramos na, ang presidente noon. Si Cory pa pala, malapit na magkaroon ng eleksyon. Nakaupo ko sa isang malayo, konti pa tao. Dumating si Imelda, hindi ko alam na darating si Imelda ron. Umupo ron sa presidential table at meron akong binabasa kaya nakayuko ako eh. Tapos biglang may lumapit sa akin natataranta na sabi, "Huy, tinatawag ka ni ma'am." Ha? Pagtingin ko gano'n, nandun pala si Imelda. Di lumapit ako. Tapos sabi niya sa akin, bakit narito ka? Kasi dito ako, may standby lagi, ma'am eh. Ganun ba? Sige, mamaya mag-usap tayo. Biglang dumami tao. Mga kaibigan, dami. Napuno kasi maliit yung venue. Napakaliit ng venue. Punong-puno ng tao. Nakita ko si Alona Alegre nung hinatid na namin si Imelda pababa. May elevator eh. Hinatid ko ron hanggang sa elevator. Tapos pagbalik ko, kinukuyog ng kapwa loyalist si Alona Alegre. Umiiyak sa akin, sabi niya, "Percy, inaaway nila ako." Nakita ko pa, dinuran siya nung isang matanda sa mukha eh. Yung mga nagkakaperak sa rally. Hindi ako pwedeng makialam, baka madamay ako, baka bugbugin yung mga babae na matatanda Mga kaibigan ayaw nila na mapapalapit ka siguro kay Imelda. Si Alona Alegre nasaksihan ko hirap niyan. Wala namang kinikita yung tao doon sa rally. Minsan nga natutulog pa yan sa kubol. Doon sa may tapat ng PICC, nakita ko minsan yan, tinawag ako Sabi niya, saan ka pupuntahan niya? Gabi na uuwi na ako kako. Nakita ko paghihirap ni Alona Alegre sa kilusan ng mga loyalista ni Marcos. Yan ba mga yan natulungan nila? Sabi ko nga sa inyo, di ba may mga taong gumastos pa ng pera, naubos ang kayamanang naimpok. Dahil dyan, inaasahang ibabalik sa kanila. Wala po. Nung umuwi dito si Imelda at ang kanyang pamilya, hindi sila nakalapit mabuti pa ako Napatawag ako Doon sa Philippine Plaza, di ba doon sila unang tumuloy? Si Imelda, may litrato pa kami ron Mga kaibigan pero namatay na tatay ko wala na silang maitutulong Mga kaibigan hindi tinulungan ng tatay ko Eto, sa mga rally na yan, ng loyalist, meron akong isang taong nakilala. Ang pangalan niya, si Major Manny Igrubay. Matangkad na tao ito Kasi nga, alam nila, nasa radyo ko, nakikinig sila Sabi ko ba niya yung, may idea ko Ikaw pala yung Percy Lapid, sabi, nakikinig kami sa iyo Ganun ba? Naging mabait sa akin itong taong ito, nakipagkwentuhan, hanggang sa in-interview ko siya. Pinakilala niya sa akin ang sarili niya sa pagkukwentuhan namin. Kaya naging magkaibigan kami nito namatay na rin ito. Ang kwento niya sa akin, sabi niya, kaano-ano mo ba yung pulis?
sa Quezon City. Sabi ko, sino? Yung Rolly Lapid? Oh, tsuhin ko kako yun. Ganun ba niya? Kapitbahay ko yun sa Project 4 Taga Project 4 siya. Madalit sabi, ikinuwento niya sa akin ang kanyang naging buhay, kung paano siyang naging loyalista kay Marcos. Natatandaan ninyo dun sa mga kaedad ko at may edad sa akin, nagkaroon ng malakas na lindol noong mga panahon na yon. Di ko na matandaan ng taong kung anong taon niya.